sa pamilya ng Di Guzman. So, salamat po sa Diyos kasi alam namin na itong pagkakataon pong ito ay para po makilala at mapakilala po namin ang ating Panginoon. Wala po kami ibang tinataas sa lugar na to. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magkawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magkawalang hanggan. Sinasamba kita bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri. Sinasamba kita bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Pinupuri. Sinasamba kita bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Lord, purihin ang Hallelujah, Lord. Tayo ay lumagay sa presensya ng ating Panginoon. Sabay-sabay natin purihin, sabay-sabay tayong manalangin sa presensya ng ating nag-iis na Diyos. Dakilang Diyos, mapagpala po namin, Ama. Lord, salamat po sa gabi po ito. Salamat, Lord, dahil Ikaw ang natakda ng gabi ito. Salamat, Lord, sa pagpila ng ulan. Bagamat naroon, Lord, yung pag-ulan kanina, pero alam namin, Lord, na may maganda ka pong hangarin sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, amin pong dinadalangin ang pamilya de Guzman, Panginoon, na naroon man, Lord, yung mga pagdalamhati nila ngayong gabi, Panginoon. Pero lagi mong pinaparamdam, Lord, kung gaano ka kadakila sa aming mga puso. Lagi ka nagpapakilala, Panginoon, kung gaano ka makapangyarihan, O Diyos. Salamat, Lord, sa laging paggabay, sa proteksyon mo po, Panginoon, sa gitna po ng pagdadalamhati, Panginoon. Naroon lagi yung presensya mo, Panginoon, at yung provisyon ay pinagkakaloob niyo po sa pamilyang ito. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Yakapin niyo po sila sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, Ama. Alam namin, Lord, na hindi mo pababayaan ang mga lingkod mo, Panginoon. Naroon lagi yung presensya mo, Ama. Salamat, Lord, sa gabing ito, na ginamit mo ang gabing ito, Panginoon, upang ipalaganap ang salita mo, na ikaw, O Diyos, ang maglalapit sa mga taong ito ng salita mo. Ang salita
pagbabago ng buhay ng bawat isa, Panginoon, na makikilala ka din nila, Panginoon, kung gaano ka kabuti sa buhay namin, Panginoon, kung paano ka namin nakilala, Lord. Alam po namin na ganun din po ang gagawin niyo po sa kanila, Panginoon. At sa lingkod niyo pong gagamitin ngayong gabi, Ama, ikaw po, Panginoon, ang magtatago po sa kanyang likuran. Ikaw po yung magpapakilala po sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng banal na Espiritu, yung double portion of anointing, Panginoon, sa kanyang buhay. At alam namin, Lord, na magiging tagumpay ito at maraming makakakilala sa iyong paanan, Panginoon. Salamat, Lord, sa gabing ito. Dinadakila ka namin at pinupuri ka namin. At alam namin, Diyos, na si Nanay, Lord, ay nasa piling mo na, Ama. At nandun na yung kapahingahan po sa kanyang buhay. Salamat, Lord. Salamat po. Dakilain at pagpilihan ka, aming Ama na nasa langit, na napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po. Ito lamang, Lord, lagi ang aming samot dalangin na may kasamang pananampalataya sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, kapisan ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. And magandang gabi po sa bawat isa. Pwede na po tayong makaupo. Ayan, magandang gabi po ulit at sa pamilya po ng Di Guzman family. Again, kami po ay nakikiramay at nagpapahatid ng aming taus-pusong pakikiramay po sa pagkawala po ng inyong buling nanay, so si Nanay Delia. And I know na sa mga oras na ito, naniniwala po ako na wala pong aksidente. Lahat po ay may plano ang Diyos at lahat po ay akda ng ating Panginoon. Hindi po aksidente na nakaupo po kayo dyan at hindi po aksidente na nandito po tayong lahat sa gabi ito. Kasi posible marami namang gabi na pwede tayo napunta, bakit ngayon lang. And kami po ay nakikiramay again from Wisdom Church family. So kami po ay mga taga Santa Rosa, Laguna. Kami po ay nakikiramay sa pamilya po ng Di Guzman and nandoon po ang aming sabihin na po namin yung puso po namin na talagang gusto po namin maparamdam sa pamilya po ni, especially ni Lovely at ni Sister Marivic na nasa amin pong pangalaga spiritual. A short background lang po kung bakit po ako rin nagsasalita ngayon. Supposedly kasi tatay ko po talaga yung aming leader. Kaso nga lang 5 years ago, kinuha na rin po siya ng Panginoon. Kaya po malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan kasi naramdaman at naranasan ko po yung naranasan po ng pamilya nila na mawalan po ng mahal sa buhay. Noong oras po na nawala po yung tatay po namin, napakasakit po at napakalungkot na sitwasyon sa buhay po namin dahil hindi naman po namin inaasahan. Dahil wala naman po siyang sakit, na aksidente lang po siya. And after 3 days, kinuha na rin po siya ng ating Panginoon. Marahil sa sitwasyon din po ng pamilya ni Guzman, nandun din po tayo sa ating kaisipan na bakit nangyayari yung mga bagay na ito. At marahil sa iba po sa inyo, naranasan niyo rin po mawalan. At baka may question pa rin po kayo, ano bang kinaganda ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay? Kasi para sa akin, yung oras na yun, ano kaya yung pinapakita ng Panginoon sa amin? Na ano bang kailangan namin gawin? Ano ba yung kailangan namin dapat unawain? Sabi ko nga po sa inyo, yung pagkamatay ng isang mahal sa buhay, eh hindi naman po yan madali. Yan po ay mahirap din, especially kung mahal na mahal mo yung taong namatay. At hindi rin po ito sabihin natin, ang bagay na ito ay nakakalungkot. Pero kung alam po natin na nasa Panginoon yung taong nawala, magaan pong tanggapin na kinuha na po siya ng ating Panginoon. Sinabi po sa Biblia, kung meron po tayong mga Bible, pwede nyo rin po akong samahan. Philippians 1:21, ang sabi po doon, "For me to live is Christ, and to die is gain." Sa Tagalog po, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo, at ang kamatayan ay pakinabang. Marami po nagtatanong sa atin, marami pong nagsasabi sa atin na ano ba ang maganda o ano bang pakinabang sa oras na ganito, oras ng sitwasyon na nawala yung mahal natin sa buhay. Sabi po sa Biblia, ito ay buhay para kay Kristo
At ito naman, ang kamatayan naman ay pakinabang para sa Kanya. Meron lang po tayong tatlong unang dapat maunawaan sa bagay na ito. Ang buhay po ay maikli. Ang buhay po ay hindi ganun kahaba. Kumbaga maikli po siya. At ang sabi nga po, ang kamatayan ay tiyak. Lahat po tayo ay mamamatay. At ang sabi naman po dito, ang buhay na walang hanggan ay totoo para sa bawat isa. Kung naniniwala po tayo sa mga oras na ito na meron po tayong buhay na walang hanggan, good news po yun para sa bawat isa. Pero kung ngayon ang tanong sa sarili mo, pag ako ba kinuha ng Panginoong Jesucristo, pag nagpantay ba ang aking mga paa? Pag nandito ba ako sa sitwasyon na ito, nakakasigurado ba ako na pupunta po ako sa langit? Tandaan niyo po, may dalawa lang po tayong pupuntahan, langit o impyerno. Maraming tao ayaw po pumunta sa impyerno. Lahat naman po siguro gusto pumunta sa langit. Pero meron pong kailangan o kaakibat na responsibilidad o dapat po tayong gawin para makapunta po tayo sa langit. At ito pong bagay na ito na ipinapakita po sa atin ng sitwasyon na ito, masasabi ko po na ito po ay nagpapakita na kapakinabangan para sa bawat isa. Bakit? Nung namatay po si Nanay Delia, siguro po mas lalo po natin na-appreciate yung buhay. Sabi ko nga po, the moment na ikaw gusto mo nang mawala, the moment na ikaw hirap ka na sa buhay, pumunta ka lang sa lamay. Bakit? Kasi doon mo makikita o doon mo ma-appreciate yung buhay na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Kasi marami po sa atin minsan, eh hindi na po nagpapasalamat dun sa buhay na ibinigay sa Kanya. Try nyo pong pumunta sa ospital. Try nyo pong pumunta sa emergency room. Napakadami pong tao doon na nag-aagaw buhay. So ano pong pakinabang sa atin yung pagkamatay ni Nanay Delia? Ito po yung papapahalaga sa buhay po natin. Na kailangan po natin alagaan. Ano po ba yung isa sa reason bakit po namatay ang ating Nanay Delia? It is because of sakit at karamdaman. Na ito rin po nagpapakita sa atin ang nagpapaunawa na kailangan po natin alagaan ang ating mga katawan. Dahil ang katawan po natin ay hindi naman natin yung pagmamayari. Ito po ay hiram lang po natin sa Panginoon. Kaya dapat alagaan po natin ito, dapat kailangan po natin siyang bigyan ng importansya. Ano pa po ba yung nakikita natin dito sa sitwasyon na ito na maganda? The moment po na nangyari po ito, naniniwala po ako na mas lalo po nagbuklod ang pamilya ni Guzman. Mas lalo pong nagkaroon ng pagmamahalan at pagkakaunawaan sa bawat isa. Bakit? Sila po yung nag-iwan ni Nanay Delia. Katulad po sa atin na pag meron pong mahal sa buhay po tayong nawala, mas lalo po nanguunawaan po natin na kailangan po natin lalong mas magmahalan. At pinapakita rin po nito, no, nakita ko na dito nga po sa kwento nila, kanina. Ganong time na nandun na po sila sa life and death situation. Sabi niya, patawarin mo na si Papa. Doon ko po nakita na ang pagpapatawad, kailangan po natin ipagkaloob para rin po sa atin. Para mas gumaan po yung sitwasyon ng buhay po natin. Kasi naniniwala po ako na pag tayo po marunong magpatawad, eh mas gagaan po yung sitwasyon natin. Maraming meron tayong mga dinadala ngayon. Pero nakita naman po natin sa buhay ni Nanay Delia na talagang nandun yung pagpapatawad at pinagkaloob niya. Nandun talagang inaccept niya ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas ng kanyang buhay. At kung makikita po natin dito na meron din pong sinabi sa Biblia, sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kumbaga lahat po pala tayo talagang nandoon sa kamatayan. Kasi yun po yung kabayaran ng kasalanan na ginawa natin. Yung kamatayan na pinag-uusapan ko dito is spiritual death. It doesn't only pertains to our physical death, pero yung spiritual na buhay po natin. Yun po yung nawala nung time na nagkasala po tayo. That's why nung ang Panginoong Jesucristo po ay dumating dito sa mundong ito, ipinagkaloob yung buhay niya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at muli siyang nabuhay, ay yun para tubusin ka sa kasalanan na meron ka at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang maganda po dito, meron pong good news eh. Meron pong magandang balita na ibinubigay po sa atin ng Panginoon natin sa mga oras dito. Na ikaw,
Kung tatanggap ka lang sa Kanya, tatanggapin mo siya bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng iyong buhay, makakaasa ka na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi bakit po? Dumating po ang Panginoong Jesucristo dito para sa makasalanan. Dumating po dito ang Panginoong Jesucristo para sa akin at para sa iyo. At bawat isa na nandito sa lugar nito. Hindi po aksidente na naririnig mo yung mga bagay na ito sa oras na ito. Alam ko ang Diyos ay kumikilos sa mga oras na ito. Kumikilos siya sa bawat isa sa atin. Para kumatok siya sa puso sa pintuan ng iyong puso at siya ay papasukin natin. Bilang Diyos, Hari Tagapagligtas ng ating buhay. Isa lang po ang iiwanan ko ng mensahe sa bawat isa. Ang Diyos po ay nagkakaloob ng isang magandang regalo. At ang regalo po ay dito. Ang tanong po ay tatanggapin po ba natin ang bagay na ito? Marami po tayo siguro pinupuntahan, katulad po ng pagpunta natin sa ibang bansa, meron pong kailangan na bagay para makapunta ka sa ibang bansa. Aside from the plane ticket, meron po tayong tinatawag na passport. Sino po may passport sa inyo? Siguro po may mga passport ang bawat isa. Kung wala pa po, mas maganda po kumuha kayo. Kasi po naniniwala ako na ang destinasyon po natin ay papuntang langit lahat. Pero kung wala kang passport, wala kang pasaporte papunta sa langit, ay hindi ka po makakapunta. At sino po ba yung passport na pinag-uusapan po natin? Ito po ang ating Panginoon Jesucristo. Siya po yung passport, siya po yung sabihin na po natin magiging access natin para makapunta po tayo sa langit. Gusto po ba natin pumunta sa langit lahat? Naniniwala po ako na ito po yung oras at panahon, tamang panahon, para po tayo ay tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos, Hari, Tagapagligtas ng ating buhay. Kaya po maraming salamat po sa bawat isa sa paglalaan ng oras nila na makinig sa mensahe po na ito. At tatawagin ko rin po si Sister Tess para po tayo po ay dumako sa isang panalangin ng pagtanggap. At dalangin ko rin po na tayo po ay talagang magkaroon ng tapat na pagtugon sa panalangin na ito. Maraming salamat. Magandang gabi po sa mga. Ako ang maninigaw at ako po ay nakapambahay lang dahil narito na po ako since Wednesday. Napakaisapan na po ako ng aming kapatid na manalangin para po sa nagnanasa na tumanggap sa ating Panginoon. Sabi nga po, sinabi po ng ating kapatid, tayo po ay dadako sa panahon na tayo mamamatay. Ang tanong is, handa na po ba tayo? Ako po, pagka ako maraming problema dumarating sa buhay ko, sabi ko, Lord, kunin mo na ako. Kasi alam ko sa sarili ko, pag ako namatay, pumunta po ako sa langit. Kasi po, bakit? Kasi alam ko po, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Inamin ko po sa sarili ko na ako po ay makasalanan. Hindi, lahat naman po tayo nagkakasala. Just tumatalo po kayo. Wala po sa atin ang madumi. Lahat po tayo ay nagkasala. Ang isa lang po kanya, si Jesus lamang ang daan, siya lang ang buhay, siya lang ang kailangan po natin para maranasan po yung buhay na pagdating ng panahon na tayo lilisan sa mundo ito, kasama po natin ang ating Panginoon sa langit. Alam niyo po, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Siya po ay gusto makipagrelasyon sa bawat isa. Ang Panginoon Jesus, siya po yung isang tao, isang Diyos na tapat makipagrelasyon. Tatanggapin ka kahit ikaw ay makasalanan. Mamahalin ka kahit ano ang kahinaan mo. At totoong tatanggapin ka niya ng buong buo. Pero may panawagan po ang ating Panginoon. Kumakatak po siya sa ating mga puso. Sabi mo sa Revelation, kung papapasukin mo siya at paupuin mo siya sa puso mo. Ang Diyos mo, hindi mo siya intruder. Pag hindi mo siya pinapasok sa puso mo, hindi siya papasok. Kasi gusto niya, magdidesisyon kayo.
At alam ng Lord, tayo na nakaupo at ang family nito, kung tayo po ay mananalangin, ikuumpisa ng ating labi yung ating mga kasalanan, siya po ay tapat para patawarin po ang ating mga kasalanan. At kailangan po ikumpisan ng ating labi na kailangan natin ng tagapagligtas, walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Sa puso ko, alam ko po, tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. And I'm sure na ako po ay pupunta sa langit. Sabi niya, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan eh. Actually, ang Lord pumunta po siya dito para tubusin ka sa lahat ng kasalanan mo. Kaya sa mo sasabihin na, ay talagang kasi ako makasalanan. No. Ang Panginoon pumunta po para sa makasalanan tulad ko, tulad niyo po. At alam ko po, pagka ikinumpisal po natin yung ating mga kasalanan, patatawarin niyo po tayo. Ngayon, sino po ba yung nagnanasa na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon? Yung relasyon na, alam niyo po kasi yung mga asawa niyo, yung mga kaibigan niyo, nag-fail po yan. Pero ang Lord, hindi po siya nag-fail kasi mahal na mahal po tayo ng Panginoon sa Kristo. Kung paano po naranasan ang pagmamahal ng Panginoon, ang kagalingan na ibigay sa akin ng Panginoon, I believe ipaparanas din po sa inyo ng Panginoon yung mga bagay na naranasan namin at gusto din po namin, challenge ko po sa inyo. Kami po ay lilisan sa lugar na ito, probably hanggang libing ni Nanay. Meron po mga churches dito sa Pangasinan, sa Malasikin, sa Tom Lake. Pwede po tayong makinig ng Word of God. Palugunin po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Alam niyo po, ang pananampalataya daw ay maupo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mong sabihin may pananampalataya ka kung wala kang nakikinig, napapakinggan salita. Kaya ang challenge is, kung gusto mong ma-enhance yung pananampalataya mo, listen to the Word of God para po lumago tayo. Ngayon po, ang hamon ay, willing po ba kayo tanggapin ng Panginoon sa buhay niyo bilang Panginoon na tagapagligtas? Kung kayo po ay nagnanasa, pwede po tayo tumayo. Tayo po ay mananalangin. Isang panalangin po ng pagtanggap sa ating Panginoon. Aaminin po natin na tayo po ay makasalanan. Ikukumpisan ng ating labi yung ating mga kasalanan at pagpapasukin po natin sa puso po natin ang Panginoon at gagawin nating hari at Panginoon ang ating mga buhay. Pwede po kayong sumabay sa sangmaiking panalangin po ito, panalangin ng pagtanggap. At alam ko po ang Lord nakakakita ng puso nyo. Siya rin po ang nakakaalam ng lahat ng papalitin mo sasabihin. At alam ko po ang Lord na paglalagakan mo ng pananampalataya mo sa gabi ito ay tapat na iibigin ka hanggang wakas. Ang pag-ibig ng Panginoon na stubborn. Kasi kahit na paulit-ulit kang nagkakasala, mamahalin at mamahalin ka pa rin. Kaya sa oras ito, pwede niyo po akong sabayan sa panalangin ito. Ama naming nasa langit, sa gabing ito, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyong mga salita na aming napakinggan. Panginoon, ako po ay nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa simula sa aking pagsilang hanggang sa kasalukuyan. Linisin mo po ako, Panginoon. Pinapapasok kita sa aking puso. Maghari ka, maging Panginoon ng aking buhay. Ikaw na po ang maging driver ng aking buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. At ilista mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ako nilang po yung mananalangin. Hallelujah. Our dear Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko dito, Panginoon, na talaga ng kanilang mga buhay sa iyo. Lord, hindi ko po sila kilala, hindi ko po alam ang batid ng sitwasyon ng kanilang
sa kanilang mga buhay. I pray in the name of Jesus, Lord. Let there be healing, Panginoon, sa may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Iparanas mo po, Lord, at dakila mo kagalingan sa kanilang mga buhay. At higit sa lahat, O Diyos, iparanas mo po ang iyong pagmamahal sa kanila, O God. Continue to bless them, Lord. Ikaw po ang kumatagpo sa kanilang mga pangangailangan. I also pray in the name of Jesus, Lord. Pag-umupawi mo po, Lord, ang kagalangan sa kanilang mga puso. At higit sa lahat, Panginoon, maging Panginoon ka ng kanilang mga buhay. At sa gabing ito, Lord, patuloy din po kami dumadalangin sa iyo, Panginoon, sa pamilya ni Guzman, O God. I pray, O God, patuloy mo po silang bigyan ng kaaliwan, O God, in these times of mourning, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, patuloy mo isusupply ang kalakasan pisikal sa kanilang mga buhay. At kaya mga Lord, nakita pa rin sa kanilang mga labi, O God, ang ngiti, Panginoon. Dahil lang po nila, O God, na kanilang nanay, Delia, Panginoon, ay kasama mo na dyan sa kalangitan. Maraming po salamat, Lord, even, O God, ang mga kapatiran namin, Bro Santa Rosa, Kabuya, O Lord, sa kanilang paglisan sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin po ang pag-iingat ng iyong banal na dugo, Panginoon, ay maranasan. Panginoon, ang pagbabalot ng iyong mga Panginoon, ito ay maranasan po nila, O Diyos. Ganon din po, Lord, charge your angels to protect them, Lord, as they travel, Lord, all the way here from Pangasinan to Kabuya, O God, to Santa Rosa. Ang pag-iingat na ito'y maranasan nila. God, pagpalain mo po, Lord, ang mga kapatiran dito, Panginoon, na naglaan ng oras para iparamdam, Lord, ang iyong pagmamahal, ang kanilang pagmamahal sa pamilya ni Guzman. Bless them indeed, Lord. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo po sila, O God. At tunay nga po, Lord, sa iyo po namin ibabalik ang pinamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng Jesus, ito po namin dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa mga isa. And sige po, ito na po, iiwan na po namin sa banda. Praise the Lord. Because it's given Jesus Christ.
failing myself, and it's true. I can't get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. But don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to till the stars above. And don't forget to remember me, my love. On my wall lies a photograph of you, girl.